Ang pag-alala sa paglisan ni Gorkishore Babaji Maharaj. Ang Siddha Swarup o ang perpektong espiritual na anyo ay mahalagang aspeto ng walang hanggang relasyon ng isang nilalang kay Krishna. Itinuro ni Babaji Maharaj na ang anyong ito, kasama ang tiyak na paglilingkod at pagkakakilanlan sa mga banal na mga gawain, ay maaring matuklasan sa pamamagitan ng taos-puso at dalisay na pagbigkas ng Maha Mantra. Ayon kay Babaji Maharaj, binibigyan diin niya ang makapangyarihang pagbabago ng Hare Krishna Maha Mantra. Ipinaliwanag niya na ang dalisay na pagbigkas ng mantrang ito ay may kakayahang ihayag ang espiritual na diwa at ang walang hanggang pagkakakilanlan ng parehong deboto at ng kataas-taasang Panginoon. Sinabi niya, kung dalisay mong bibigkasin ang Maha Mantra, ang mga pantig na ito ay unti-unting maghahayag ng espiritual na anyo, katangian at mga banal na gawain ni Sri Krishna. Para kay Babaji Maharaj, ang proseso ng pagbigkas ng Maha Mantra ay hindi lamang isang gawaing devosyonal, kundi isang malalim na espiritual na pagsasanay na naglalantad ng pinakamatinding katotohanan ng walang hanggang kalikasan ng isang nilalang. Dagdag pa niya, ang pagbigkas na ito ay maghahayag din ng iyong walang hanggang espiritual na anyo, paglilingkod, at partikular na aspeto ng iyong espiritual na pagkakakilanlan. Itinuturo nito na ang pamamagitan ng dalisay na debosyon at tuloy-tuloy na pagbigkas, maaring makamit ang malalim na espiritual na pagkakaunawa at matuklasan ang walang hanggang relasyon sa kataasang Panginoon. Ang dalisay na pagbigkas ay maaring maghayag ng pinakamalalim na espiritual na katotohanan at magdudulot ng self-realization. Ipinayo ni Babaji Maharaj na bigyan diin ng pagiging simple ngunit malalim ng debosyon. Bagamat simple ang Maha Mantra, ay naglalaman ng susi sa pinakahuling espiritual na kaliwanagan. Ang espiritual na pagising ay personal at masalimuot na maaring makamtan sa pamamagitan ng taos-pusong pagsasanay ng pagbigkas ng banal na mga pangalan. Ang bawat nilalang ay may natatanging walang hanggang espiritual na pagkakakilanlan na maaring mailahad sa pamamagitan ng dalisay na mga gawain ng debosyon. Upang maiwasan ang mga taong materialista na lumapit sa kanya para sa mga pabor, minsan siyang nananatili sa palikuran ng Kuliya Dharmashala sa loob ng 6 na buwan. Nang dumating ang mga opisyal na nag-aalok na magpatayo ng maayos na tirahan para sa kanya, nagkulong si Babaji Maharaj at sinabing mayroon na siyang tirahan. Naniniwala siya na ang pakikisalamuha sa mga taong materialistiko ay mas masahol pa kaysa sa amoy ng dumi sa palikuran. Minsan kumakain siya ng putik mula sa pangpang na Radhakunda o Yamuna. Minsan naman kumukuha siya ng madukari mula sa mga Brajavasis. Ang madukari ay ang pang-araw-araw na kaugalian ng mga Babaji na humingi ng kaunting pagkain mula sa ilang bahay, katulad ng pagkuha ng isang bubuyog ng patak na pulot sa bawat bulaklak. Nakikita niya na ang lahat ng mga Brajavasis, mga residente ng Brindaban,
bilang direktang mga kasama ni Radha at Krishna. Dahil sa pananaw na ito, binibigyan niya ng paggalang ang mga tao, baka, hayop, ibon, puno, halaman, insekto at langgam sa banal na lupain. Jaya Jaya Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj. Haribol.